Hi guys! Welcome back sa aking channel. Doon nga sa aking video about sa pag-apply or kung paano mag-apply bilang isang domestic helper. Ang first step na gagawin ko is magpasa ng biodata or resume sa agency sa Singapore. Ayan. So dahil nga yung aking passport ay expired na, nakapag-renew na ako ng passport. Nasaan na nga ba yung na-renew ko na yung passport ko. Ito na siya. PDLBC ko yung passport dahil kung pupunta pa ako sa Lucena, doon sa mall kung saan ako nag-renew ng passport, ay magbabiyahe ako ng siguro 4 na oras pag kumakuha itong passport. Kaya naman ipina-LBC ko na lang dito sa bayan ng Lopez. I-email mo na requirements na kailangan nila sa agency ng Singapore is kailangan mong ipasa sa kanila. So, pipicturean mo ang iyong biodata. Tapos, pipicturean din ang passport, ang bagong passport. At pipicturean mo din ang iyong, ito nakalagay na dito, yung high school diploma. Tapos, magpapasa ka din sa kanila ng full body picture na ikaw ay nakakulay blue. Nakakulay blue ka na t-shirt, tapos ikaw ay nakapantalon, and then wala nang makeup, walang lipstick, tapos yung iyong buhok is parang ganito, hindi nakalaylay na ganyan. So, yun yung kanilang requirements. So, kapag naipasa na sa agency sa Singapore yung iyong mga requirements, yung mga hinihingi nga nila, tulad ng mga sinabi ko, ay may bibigay sila sa iyo na parang code number. Tapos, pagre-reporting kanila sa agency nila dito sa Pilipinas, which is, ibinigay na nga sa akin yung address ng agency nila dito sa Pilipinas, palakip yung code number na ibinigay nila, na sa katunayan na ikaw ay nag-direct hired or direkta ka nag-a-apply sa Singapore. So, kung baga, pag magre-report ka sa agency dito sa Pilipinas, parang mas priority ka nila dahil ikaw ay naka-direct hired. Okay? So, yun. So, ngayon ay January 7. January 7 na ngayon, and ngayon lang ako nakapag-update dahil hinintay ko talaga itong aking passport. Ang pagre-renew ng passport ay depende sa'yo. Kapag ira-rush mo, makukuha mo siya ng 1 week. So, mag-a-add ka lang ng 250 pesos para ma-rush mo ang iyong passport. Yung pangkaraniwang presyo ng passport, pag hindi naman siya naka-rush, ay 900 pesos. Parang 900 something. Tapos, mag-add ka lang ng 250 pesos para maging rush yung iyong passport. So, in-rush ko nga ito, and dahil pina-LBC ko siya, nag-add sila ng 1 week. Kaya, naging 2 weeks bago nakarating dito ang aking passport. Yeah, darin nyo ko ito is nung December. Hindi ko na malaman kung anong pizza yun. December 17. And na-receive ko siya is January 3. Ayan. So, yun. So, ang gagawin ko is luluwas ako ng Maynila para mag-report sa agency nila dito sa Pasay City. Ayan. Doon ako pupunta sa Lunes para mag-report, para naman mas maasikaso na nila yung aking mga papers. Kung sakaling halimbawa may nakagusto na sa akin ng employer, mas madali na yung proseso, mas maabyad na nila agad-agad yung mga papeles, yung mga ticket, yung sa mga OWA, sa mga IDOS, yung mga ganun-ganon. Ayan, so ngayon ay Huwebes. So, Sabado ako luluwas na Maynila para mag-asikaso na ng mga papeles. So, Monday, kapag nag-report ako sa Monday, diretso medical na yun. So, panibagong medical na naman. At saka, ang iniisip ko, panibagong hanap na naman ng agency. Parang katulad nung nakaraang ako ay nag-apply nung 2012 yata yun, or 2014. Na ako'y nag-a-apply, sobrang hirap maghanap ng lugar, yung agency. Kasi nga, hindi mo naman kabisado yung mga lugar-lugar. So, sobrang hirap mag-abyad ng mga kung ano-ano. Tapos, hindi mo nga kabisado yung lugar. Tapos, yung agency nga. Tapos, yung may medicalan mo is medyo malayo doon sa agency. Malamang gano'n naman ang mangyayari. So, kailangan ikaw ay
malakas ang loob sa mga paglakad-lakad ng mga papeles, sa mga pagre-report sa agency, sa pagpa-follow up, ganyan. Naalala ko lang yung nung kami ay nag-medical. Sobrang, alam niyo yung pagka nag-medical, parang mauulit na naman yung experience ko, yung pakiramdam na sobrang nakakahiya magpa-medical kasi alam niyo yun, magpapatuwad-tuwad ka na naman dyan, magpapahubad-hubad ka na naman dyan. Alam niyo, nakakahiya. Naisip ko, gano'n na naman ang mangyayari. Ipapakita mo na naman yung wet po, kung bakit kailangan pa yung ipakita kapag ikaw ay nagme-medical papunta ng ibang bansa. Hindi ko alam kung lahat ba na nag-abroad bilang isang domestic helper ay kailangan medical na pati yung wet po ay kailangan silipin, ayan, pati ang iyong dede kailangan kapain na ganyan. Hindi ko alam kung lahat ay ganon. Nasa namin na kailangan mong maghubad ng kasi i-check yung iyong dede kung meron kang mga bukol-bukol dyan. Tapos yung wet po nga kung bakit kailangang patutuwa din ka dyan at sisilipin yung puwit mo, flashlighting ka ng ganyan. Sobrang nakakahiya na naman and pagdadaanan ko na naman yung ganong proseso. And may kasabay ako sa pag-apply yung pinsan ko. So parehas kaming mag-report sa agency sa Monday. Nag-usap na nga kami na para kami isabay. Ayan. So ang iniisip naman niya na diretso medical lang nga is ang pinoproblema naman niya is hindi daw siya napapapupo sa ibang CR. Kaya yun ang pinoproblema niya, paano kapag medical na at kailangan na yung pupo naman niya. Ewan ko bahala na. Basta, at saka ang isa pang pinoproblema namin is kung paano namin matatagpuan yung agency, yung lugar ng agency. So siguro yung aming option is kung hindi kakayanin na sa araw na yun ay mamimedical kami, siguro makakabalik kami doon ng kinabukasan. Kasi kung hahanapin pa namin yun, baka abutin kami ng hapon, ganyan. So, bahala na. Update ko na lang kayo kung ano yung magiging journey namin ng paghanap ng agency.